Walang nakikitang dahilan ng samahan ng mga magsasaka para tumaas ang presyo ng imported rice. Iginit ang grupong Sinag, bukod sa mababa ang presyo nito sa world market, sobra-sobra pa tayo ng bigas. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Nananatiling stable ang presyo ng local rice sa Mandaluyong public market. Pero tumaas naman ang presyo ng imported rice ng hanggang 3 piso kada kilo. Ayon sa retailer, bumaba kasi ang supply nila ng imported rice. Mabibili ang local rice ng 38 hanggang 52 pesos kada kilo. Ang imported ay 47 hanggang 55 pesos ang kilo. Wala namang problema ang pagtaas ng presyo ng imported na bigas para sa may-ari ng karinderya na si Ricky. Local po. Local, okay. Bakit po yung local ang binibili po natin? Depende kasi, malsa. Masarap po siyang local eh. Para naman sa mamimili na si Bong, imported premium rice pa rin daw ang bibilhin niya kahit gumagalaw ang presyo nito. Talaga, yun pa rin. Nasasanayan na natin eh. Giit naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, hindi dapat tumaas ang presyo ng imported rice, lalo na't marami pa ang supply nito at mababa rin ang presyo nito sa world market. Mas bumababa pa nga ang presyo ng imported rice sa world market. We're expecting mababa siya ng mga hanggang $320, $330 per metric ton. Last year, nasa 640. So, sabihin, doble ang binaba, o half ang binaba niya, and yet, hindi siya nagre-reflect sa retail. Baka yun ang dapat paasikaso ng ating mga governing agencies. Baka itong mga importers ay hindi pa nabubusog. They want to show na tayo nilang pataasin ang presyo to pressure government to lift yung import ban. At sobra-sobra tayo ng bigas where we are over by 2 million metric tons. So almost kahit hindi ka lang mag-import, tama yung ginawa ng DA at ng Presidente dahil nga bumaba pa rin hanggang ngayon ng imported rice sa ating local market. Bukod sa importation ban, isa pang hakbang upang palakasin ang kita ng lokal na magsasaka ang nakatakdang paglalabas ng palay floor price ng Department of Agriculture sa ilalim ng Executive Order 100 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Sabado. Layunin nito na magtakda ng floor price o ang pinakamababang presyo na pwedeng bilhin na palay para sa mga local government units at national government agencies na bibili ng palay. Ito ay upang i-stabilize ang farm gate prices, protektahan ang mga magsasaka mula sa market volatility at suportahan ang food security. Target ng DA na gawing 17 pesos ang presyo ng basang palay habang hindi dapat bababa sa 21 pesos ang tuyong palay. Kasalukuyan kasing bumabagsak ang presyo ng palay sa 10 piso kada kilo na nakakapagpalugi sa mga magsasaka. Malaking tulong ito lalo na't pinalakas na rin ang implementasyon ng Sagip Saka Act. Sa ilalim ng EO 101, pwede nang bumili ang mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan sa mga magsasaka na hindi na dumadaan sa public bidding. Samantala, lumagda ng kasunduan ng Food Terminal Incorporated at Clark International Airport Corporation kasama ang Department of Agriculture para sa pagtatayo ng Bagsakan ng Bayan Mega Food Hub sa Clark, Pampanga na magpapalakas sa seguridad sa pagkain. May halagang 3.6 billion pesos ang pagbubukas sa agri-food complex na layong paunlarin ang pamumuhay ng mga magsasaka at palakasin ang supply ng pagkain sa bansa. Magiging sentro ito ng kalakalan, pag-iimbak, pagpoproseso at logistics sa mga produktong agrikultura sa Northern Luzon. Bahagi ang proyekto ng layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng pantay na akses ang mga magsasaka at mangingisda sa mga pamilihan at sa pamamagitan ng mga strategized food terminals. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.